Ang pilgrimage ng mandirigma ay isang paglalakbay para sa mga pagsubok at karanasan, na naglalayong hilingin ang husay sa pakikipaglaban at pakikipagkapwa-tao. Maaaring pakinggan itong marangal, ngunit marami ang namamatay sa gitna ng paglalakbay, kaya hindi na ito masyadong tanyag sa kasalukuyan. Napaisip si Logan kung bakit kusa pang magboboluntaryo si Ronyan na dumaan sa ganoong kahirap na kalagayan. Sinabi ni Ronyan kay Logan na matagal na niya itong pinag-iisipan, at wala na siyang kailangang gawin pa rito. Nang marinig ito, tinanong siya ni Logan kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Sinasanay ni Ronyan ang mga kabalyero at pinangangalagaan ang seguridad, ngunit sinabi ni Ronyan na pinupunuan lamang niya ang mga bagay na kaya naman sanang gawin ni Logan ng mag-isa. Idinagdag pa niya na hindi naman talaga ito ang bagay na magaling siya. Napagtanto ni Logan na ito pala ang dahilan kung bakit nais nitong umalis, at naisip niya na magiging isang aura user din naman ito sa lalong madaling panahon kahit manatili lamang siya rito. Kaya naman tinanong siya ni Logan kung sino ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Tinanong niya si Ronyan kung sino ang nagtulak sa kanya na tahakin ang pilgrimage na ito. Doon isiniwalat ni Ronyan na ang lahat ng ito ay dahil kay Logan. Nagtanong si Logan kung paano iyon nangyari, at sinabi ni Ronyan na noon pa man ay nangyayari na ito. Sinabi niya kay Logan na ito na ang haligi ng pamilya ngayon, ngunit noon pa man ay siya na ang nagsilbing sandigan niya. Nagkaroon nga ng ilang mga isyu sa pagitan ng dalawa sa pangyayaring iyon. Ngunit gayon pa man, si Logan ang laging unang humahakbang kapag nasa panganib ang kanilang pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit laging nananatili sa likuran si Ronyan, anuman ang mangyari, dahil sigurado siyang kaya itong ayusin ni Logan. Umasa siya sa pananalig na iyon sa gitna ng digmaan, ngunit ngayon, sa tingin niya ay pinipigilan lamang siya nito sa kanyang pag-unlad. Sinabi ni Ronyan kay Logan na nakasisiguro siyang magiging pabigat lamang siya rito kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan. Nang marinig ang lahat ng ito, hindi ito gustong tanggapin ni Logan. Sinabi niya kay Ronyan na hindi ito dahil sa kanya. Sa halip, siya ang nagpapabagal sa paglago ni Ronyan. Naisip ni Logan na si Ronyan, ang pinakabatang aura user, na dapat ay naging bunga ng lahat ng kanyang pagsisikap na ibalik ang dangal ng pamilya, ay hindi na isa katuparan. Mas maagang nagising ang force ni Ronyan kumpara sa kanyang nakaraang buhay, at pinag-aaralan na rin ito ang mga sekreto ng Divine Sword. Kaya naman, maaaring nawalan na ito ng motibasyon na lalong magpakalakas. Ngunit sa kabila nito, ang tanging naisip ni Logan ay pigilan siya habang naghahanap ito ng kasagutan. Naalala ni Logan ang mga pangyayari sa kanyang nakaraang buhay, at kung paano pinatay si Ronyan ng imperyo. Ngayon, nakatayo ito mismo sa kanyang harapan, naghihintay ng basbas. May gustong sabihin si Logan. Gayunpaman, tumigil siya at ngumiti na lamang. Ngumiti siya kay Ronyan, at napagtanto na ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay hindi ang Ronyan mula sa kanyang nakaraang buhay. Kinaumagahan sa madaling araw, tinanong ni Logan si Ronyan kung ito na nga ba ang lahat ng kailangan niya. Sinabi ni Ronyan kay Logan na mas maganda sana kung may opisyal na paghahatid para sa kanyang pag-alis, ngunit sinabi ni Ronyan na mawawala lamang siya ng sandali. Nang marinig ito, nagtanong si Marian kung totoo ito, dahil ang sabi ni Ronyan ay maaaring abutin ito ng ilang taon. Tinanong niya si Ronyan kung bakit nito pinahihirapan ang sarili ng ganoon, na ikinatawa lamang nito. Tinanong ni Marian si Ronyan kung alam ba nito kung gaano siya umiyak noong umalis ito para makidigma, at tila nakaramdam. Naman ng kaunting selos si Patrick, dahil ang tanging sinabi lang daw nito sa kanya noon ay, "Good luck." Sinabi ni Ronyan sa kanyang ina na, gaya ng nabanggit na niya dati, kinakailangan ito para sa pamilya at para sa kanyang sarili. Dahil alam niyang hindi na magbabago ang isip ni Ronyan, nagsimulang umiyak si Marian. Nakiusap siya kay Ronyan na huwag gumawa ng anumang mapanganib. Siniguro naman niya ito sa kanyang ina, habang malinaw na alam ni Logan na hindi ganoon ang mangyayari. Gayunpaman, tila sapat na ito para kumalma si Marian. Dahil dito, niyakap niya ng mahigpit si Ronyan. Umalis ito ng nakangiti, at sinabi sa kanyang pamilya na siya ay tutuloy na. Hiniling ni Patrick ang kaligtasan ni Ronyan. "Ronyan, swertihin ka sana," at sinabihan naman siya ni Marian na magpadala ng mga sulat. Sa lupain, may nakita si Ronyan. Isang lalaki ang naghihintay sa kanya, at nagtatanong kung gaano ba siya katagal magpaalam.
Ito ay si Victor, na naghanda ng kabayo para kay Runyan, at sinabing akala niya ay nakalimutan na ni Runyan na ngayon na ang araw. Ang dalawang ito ay nakatayo na parang magkapatid, nang magkaharap. Sinabihan ni Victor si Runyan na huwag maging tamad sa pagsasanay, at sinabi naman ni Runyan na tatalunan niya ito gamit ang isang kamay lamang pagbalik niya, habang kinukutya ito. Nagtanong si Victor kung mabubuhay ba siya, at kung alam ba niya kung gaano kadelikado ang mundong ito, sabay tawag sa kanya na isang spoiled na bata. Pagkarinig nito, tumawa si Runyan at sinabing minamaliit siya ng lahat. Ngumiti si Victor at tumingin kay Runyan. Nagbangga sila ng mga kamao, at ninais ni Victor na maging mapalad siya. Sa isang gawaan sa loob ng kagubatan, isang malakas na tunog ng pagpalo ang maririnig. Isang martilyo, na humahampas sa bato. Ito ay si Hamar, na gumagawa ng isang eskultura, at sinasabing sa wakas ay nakikita na niya ang katapusan ng kanyang ika-142 war. Pumasok si Logan at tinanong si Hamar kung sino iyon, at sinabi niya kay Logan na iyon ang kanyang mahal mula 200 taon na ang nakalilipas, isang kagandahan na kahit ang kanyang galing ay hindi kayang gayahin. Nagtanong si Logan kung ganoon ba talaga siya kaganda. At sumagot si Hamar ng oo, at sinabihan si Logan na huwag na siyang gambling, dahil ang mga mata ang pinakamahalagang bahagi ng estatwa. Pagkatapos, lalong lumapit si Logan, na tila ikinairita ni Hamar. Mukhang naging sanhi ito upang maling bahagyang mapalo ni Hamar. Dahil dito, ang buong estatwa niya ay nasira. Sinabi ni Logan na wala siyang ginawa, at tinanong siya ni Hamar kung bakit ba siya naririto. Inilagay ni Logan ang kanyang kamay sa balikat ni Hamar, at sinabing mukhang marami siyang libreng oras. Sinabihan niya si Hamar na kailangan nilang maglakbay. May mga luhas sa kanyang mga mata, na natiling tahimik si Hamar. Nang lumaon, mukhang naglalakbay sila sa isang uri ng disyerto, patungo sa isang saradong minahan. Pagkakita rito, talagang nayamot si Hamar kay Logan. Tinanong niya ito kung tinatawag ba niya itong isang paglalakbay, gayong wala namang makikita sa paligid. Tinanong din ni Hamar si Clayton kung paano rin siya napunta rito, at sinabi sa kanya ni Clayton na nagamit niya ang lahat ng pera para sa Magic Tower, at tinanong ni Hamar kung paano iyon naging posible. Sinabi ni Clayton na hindi niya sinasadya, ngunit ang mga materyales para sa eksperimento pa lamang ay nagkakahalaga na ng milyon-milyon, at ang tsansa ng tagumpay ay napakababa. Pagkatapos ay nagsimulang umiyak si Clayton, at sinubukan siyang alwin ni Hamar. Tinanong siya ni Logan kung bakit niya ginagawa iyon, gayong sinabi na niyang tutulungan niya ito. Bukod doon, kung magtatagumpay sila sa pagpapaunlad ng mga lupain ng Terran, ang milyon-milyon ay magmumukhang barya na lamang sa kanila sa lalong madaling panahon. Tinanong sila ni Logan kung bakit ganoon ang kanilang reaksyon, gayong ang Terran ang pinakamalaking lungsod ng minahan sa buong kaharian. Sinabi ni Hamar na totoo iyon, noong nakaraang 200 taon, ngunit ngayon, ito ay baog na at puno lamang ng mga inabandunang minahan. Ano pa ang aasahan nilang makuha mula rito? Pagkarinig nito, nagsimulang tumawa si Logan at tinanong sila kung ano sa tingin nila ang maaari nilang mahanap. Pagkatapos ay sinagot niya ang sarili niyang mga tanong, at sinabing magmimina sila ng mga mana stone. Pagkarinig dito, tila nagbago ang ugali ni Hamar at Clayton. Hindi makapaniwala si Clayton na may mga mana stone na nakabaon dito, at nagtanong na si Hamar kung saan siya dapat maghukay. Itinuro ni Logan ang kanyang daliri sa kanila, at sinabing ito ang eksaktong dahilan kung bakit sila narito, upang mahanap ang mana stone. Nang mapagtanto na wala talagang ideya si Logan kung makakahanap ba sila, lalong na sina Clayton at Hamar at tinawag si Logan na bastos dahil sa pagkaladkad sa kanila rito.